So, ayan. Hi guys! Hello! So, ngayon ay pag-uusapan natin yung general house rules nitong bago kong nilipatan na studio type unit. Dito sa room nila ay meron silang 17 rules. At babasahin natin ng kanilang 17 rules. Number 1, no giving of cash or check payment for rent and utilities to housekeeping or admin associate. They are only allowed to accept deposit funds transfer to slip. So nagawa naman natin yan, no? Nag-transfer tayo sa kanilang bank account. So maganda rin yun, direkta sa kanila at walang ibang pagdadaanan yung pagbabayaran. Number 2, all unit shall be used by the tenant for residential purposes only. So yun, pag nandito ka sa unit nila, wala ka ibang purpose dito kundi tutulugan mo lang ito or dito ka titira, depende sa ilang months na contract yung sinign mo. So hindi mo siya pwedeng tambakan ng kung ano-ano, huwag mo siyang bodega. So yun, nandito ka para tumira. Number 3, each tenant shall keep and maintain unit in good and sanitary condition. So tama naman yun, dapat is malinis, panatiling malinis ang iyong unit. Number 4, please do not leave anything, toys, garbage, bicycles, sleepers, or any footwear outside your unit. Hallway must be clean of anything for cleaning and emergency purposes. So tama naman yun, dapat yung hallway from gate hanggang sa makapunta ka sa room mo is dapat malinis, walang mga nakabalandran tsinelas or anyone istampo o ting-ting dyan sa hallway. So maganda naman kasi wala talaga nakatambak, wala akong makikita nakatambak, wala akong nakita. Maganda yung walang mga nakabalandra dito sa unit nila. And number 5, beating of rugs and shocking on dust clothes or prohibited in hallways and corridor or outside the windows and veranda. So hindi rin daw pwede yun. Yung beating, yung alam ko yun yung basahan, yung ipapalo mo sa pader tapos patalsik yung mga alikabok. Alam ko yun, pero bawal daw yun dito. Hindi ko naman ginagawa yun. Sino gumagawa niyan? Yung basahan is ihampas sa pader tapos yung mga alikabok para maiwasan yung mga alikabok na kumalat. So wag yun. And then number 6, all garbage must be wrapped on a disposable plastic bag before they are deposited in trash bin outside the building. No garbage or trash shall be left in the common areas like throw from the balcony, window, and fire exit stairway. Sa tingin ko wala naman sigurong gagawa nyo dito at di ko yun gagawin na yung kalat ko itatapon ko doon sa bintana. So yun, so dapat daw is naka-segregate. Medyo nasusunod naman natin yung segregation na yan, no? Pero mukhang hiwalay mo yung plastic sa nabubulok at mga hindi nabubulok. May ganun pa ba? Ako kasi rekta na isang balutan na lang. Basta wala naman tumutulo para hindi nagtutulo sa daan o sa sahig pag ilalabas na yung ating basura. Number 7, tenant shall not wash, dry hand, air clothes, or linen in the unit window, bintana, in the corridor or in the corridor in the other part of the premises exposes to the public views. Mukhang bawal daw yung magsampay sa labas na kung ano-ano, pero alam ko nakikita ang panty sa abrip sa labas. Yung ibang tenant nagsampay sila. Siguro basta hindi itong number 6 na to 70% ang hindi nakakasunod dito kasi may nakasampay pa rin sa labas. At isa na ako doon, promise. Mahilig kasi ako maglaba and then pagkalaba ko, nasampay ko at nakita ko parang may opportunities na pwede ako magsampay doon. Bawal yun pero wala akong sampayan Pero sige, oo na hindi tayo makasunod dito sa number 6 pero papraktisin natin na huwag magsampay sa labas sa bintana. Number 7 pala to. So dito na tayo sa number 8. Tenant shall not use LPG tank for cooking. It is only allowed to use induction or electric cooker. So
bawal kayo magluluto talaga. Yung gagawin mong kitchen talaga yung kusina mo, lutuan. Pwede mo magluto basta yung electric, kagaya mo papakulo ka ng tubig, kailangan mo ng electric, di ba? So, pwede mo makapagluto ka pa rin basta ito, wag lang LPG. Pwedeng electric dito sa inuupahan ko ngayon, no? Number 9, smoking is not permitted inside and outside of the unit. So, tama yun, gusto ko yun kasi ako matagal na rin. 30 years na akong di nag-yosi, 30 ba? O 25 years. Pangit talaga yung amoy ng sigarilyo. Simula nang nahinto ko na yung pag-yosi. Tama naman yung sa mga nagpapahinga kasi ang lakas ng amoy niyan. Ang lakas yung amoy niyan kahit pangatlong kwarto ka, basta yung hangin pumasok sa room mo, maamoy mo yung smoke na yan. Yung sigarilyo, kaya bawal tama yan, bawal yan dito. Maganda yan, I like that. Number 10, prohibited drugs, you know. Firearms and alcoholic drinks are not allowed in the entire premises. So sa buong building na to, walang lugar dito yung drugs, firearms, yung baler, alcohol, drink are not allowed. So hindi pwede yung dito sa loob. Siyempre for the purposes na rin, di ba? Security purposes. Huwag nang magdala. Kahit may lisensya pa siguro tong baril na to. Or hindi natin alam. Kasi sabi bawal to yung baril eh. At bawal din uminom. Doon naman sa firearms, kung may allowed ba, kahit may lisensya siya o ano, dito sa number 10. So whatever, basta bawal daw. Okay. And number 11. Yan dito. Sa tagal ko nang umupahan, itong number 11 na to. Children shall be permitted to play only inside the occupied unit by their parent. In no case shall children allowed to play in the lobby, stairway, hallway, and parking space. So kung may mga bata man, is dapat ay sa loob lang ito. Hindi ito pwede maglaro sa labas. Kasi alam naman natin, pag may bata, maingay, di ba? No? And then, dami ko na experience yun eh. May inupahan ako, tapos may katabi akong may mga bata, hindi ka pwede magalit. Kahit anong ingay nila. Kasi pag nagalit ka, kasunod yan yung magulang. Magagalit din sa'yo. Katuwira, at ang kautiran nila lagi doon is bata yan. Sinong mga nakaka-experience dyan ngayon na nangungupahan na may katabing mga bata? Comment down below. Pero dati yun, pero ngayon okay. Dito naman is, para may bata rin, pero hindi naman ganun kaingay talaga na, nasa lugar naman yung ingay. Okay. Number 12, ito sa mga alagang hayop. No pet of any kind are allowed in the inter-building premises as they are sources of noise, allergy, and unwanted odor. So dito sa building ko ay bawal ang mga hayop, na kahit anong uri ng hayop dahil nga doon sa maamoy, madumi, or whatever, maingay. So ganun talaga siguro, no? Sa ibang building naman siguro, sa ibang unit, ay pwede ang mga hayop. Good yun. Kasi may mga animal lovers. Pero may mga hindi animal lovers din pero gusto ng katahimikan at kapayapaan. Lalo sa pagtulog, ayaw nang naiistorbo. So, may ganun talaga. May gustong may hayop sa building, may hindi allowed. So, yun. Number 13. We are strictly enforcing the no ID, no entry. Okay? Policy for the safety reason of all residents. Please inform your visitors every time they enter the building, they must surrender a valid ID to housekeeping or yung caretaker ng building on duty and must log in on our visitors logbook. So, yun, kung may visitor, kung may bisita ka, na dadali mo rito sa unit mo, kailangan ng ID, magdala sa ng ID at mag-book. At papaiwan mo yung ID nila doon sa housekeeping. Okay? That is for security purposes. So, good din yan, no? Good ba yan? Para sa akin, good yun. Good. Para for security purposes. Okay? And number 14. Any delivery items, water, laundry, food, and others shall pick up by the tenant on the gate or lobby. So, sa baba, hindi mo pwedeng pakitin dito yung Lalamove or Grab Foods. Pag nandiyan na, punta mo sa baba and then pick upin mo. Okay. Number 15, always secure your valuable things inside your unit. Install deep bulb, clock, and own doorknob for your security purposes. So, i-secure mo yung mga gamit, no? So, tama naman yun, no? Own, sariling, own doorknob. So, tama kasi yun sa office ako,
bumili daw ako ng doorknob. So, bumili naman ako. So, doorknob. Alam ko dapat provided nila yun eh. Pero kailangan kong bumili. So, ibig sabihin, yung pumunta ako, lumipat ako sa unit na to is walang doorknob. Ako pa yung bumili. But anyway, siguro ganun din sa iba. Pero yung doorknob na nabili ko, dyan na yun, hindi ko na yun sisirain. Iiwan ko na rin yung susi dyan pag natapos ko na yung contract ko dito. Para at least, sa susunod na lilipat, is hindi na siya ma-actubili na bumili ng sarili niyang doorknob. Sumalit din yung bili ko dyan ha, 1.5 din yung doorknob na yan. So hindi na natin bibidyohan para makita yung room kasi for the privacy na rin ng building. Siguro kahit i-vlog ko to, yung mga general rules is okay lang kasi wala naman figure na nakikita sa wala akong pinangalanan. That is for the knowledge na rin sa mga nangungupahan. Confirm yung building na inuupahan ko ngayon at yung confirm sa inuupahan nyo ngayon. Parang sharing knowledge na rin, dalag din. Okay, dito naman tayo sa number 16. Please settle your account monthly dues, rent, water, electricity. In email or given us a copy of your deposit. Pound transfer slip to avoid shut off of the utilities and lock up of rented unit. Oh, yun. So, ito nga yung number 16. So, true ups kasi yung gamit ko via RCBC and then, inano ko yun, ini-screenshot ko. And then, sinend ko sa email nila, pati sa Viber. Ang reply lang sa akin is yung tuldok. So, ibig sabihin, na-sim na, pero walang sinabing na-receive na nila, walang ganun na to confirm. So, kaya kailangan kong siguro dumaan sa office para itanong kung na-receive na nila. Kasi nga sabi dito, pwede nila akong ilak dito. Pag di pa, baka kasi sa tingin nila, hindi pa ako nag-send. Pero alam ko na sim nila yung payment ko sa Viber. Pero to ano pa rin, pag napadaan ako sa office nila, to confirm na rin kung na-receive nila yung payment ko. Para sure, di ba? May ilak nila ako dito. Ito na yung last na rule sa bahay ni Kuya. Ang number 17. Damage or destruction of valuable things refer exit by death, shower, faucet tiles, or vanity and other like this. The unit will be charged accordingly. So, ang mga damages naman dito is yung paglipat ko is itong tuklap lang itong isang tiles and then yung gripo sa CR, sira yung ano naman yun nabidyohan ko naman para just in case tapos na yung contract ko. Ipapakita ko sa kanila na ito yung nadatnan ko. So, mahalaga po yun sa mga umuupa o unit bago nyo lipatan, videohan nyo and then i-save nyo yung date para tumating yung time na tapos na yung contract nyo na ito yung unit na nadatnan nyo. Mahalaga po yun, no? At saka dito nga pala, no, sabi sa akin, yung deposit, 2 months deposit is may bawas na 2.5 para daw yun sa mga, yun nga, sa pagsasayos muli. So, mababawasan ng 2.5 pag nakuha ko na yung 2 months deposit. Pero yung nadatnan ko rito, sira yung isang tiles, and then sira yung ng gripo. So, ang naisip ko doon, anong nangyari doon sa dating tumira dito na nauna sa akin, na binawasan nila ng 2.5, na ano nangyari sa 2.5 na yun? Diba? Kasi sabi nga nila, magbabawas din sila ng 2.5 para sa kaayusan. Pero ang nadatnan ko rito is, ayan nga, may parang hindi nagamit yung 2.5 sa mga dapat gamitin. So, diba? So, expect ko dapat ayos to kasi may pinagamitan naman may pinagugutan ng pagkagamitan. So, yun lang muna sa ngayon. Sana may natutunan kayo sa rules ng aking bagong unit o condo unit na nalipatan. Comment down below kung may mga katanungan. Bye!